Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na daw with evidence. I don't know kung bad news ba itong bagong update kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yung inaasam-asam natin na makakalaya siya, parang for this time mga kabibig ha, parang imposible or parang sa latest updates kasi ni Attorney Harry Roque mga kabibig, dito kasi nabasa ko defense challenge with respect to jurisdiction, May 1, 2025. Kay Nick Nyangit, NCN Law. Nabasa ko. Basahin ko. Narito ang 38 na pahinang inihain hamon or challenge ng depensa sa jurisdiction ng ICC. Hindi pa ito tinatalakay. Inihain pa lamang nitong May 1, 2025. Pagkatapos sinihimok din o excusal at inimbitahan o invitation ng depensa ang dalawang hukom na lumiban muna sa kanilang partisipasyon sa pagdinig hinggil sa nasabing jurisdiction. Pasensya kabibig ha. Saka naglabas ng desisyon ang Pre-Trial Chamber or PTC nitong May 6 na isinantabi o dismiss ang imbestasyon. Kung kaya tuloy pa rin ang dalawang hukom sa pagdinig. So gusto sana nila sa May 1 na hindi na lang muna, lumiban muna yung dalawang hukom pero dismiss ng pre-trial chamber kung saan tuloy pa rin ang dalawang hukom sa pagdinig. Walang apilang naganap sa panig ng depensa kundi isa lamang imbitasyon na kontra sa kumakalat na emerot ng mga sangganong maligno na nagsasabing apila daw. Magandang basahin muna ang buong hamon at intindihin ang nilalaman para maunawaan anumang ilalabas na desisyon ng PTC hinggil lamang sa jurisdiction. Hindi pa tinatalakay ang mismong paratang laban kay former President Rodrigo Roa Duterte na lumabag daw siya sa mga batas international na sinasaklawan ng Rome Convention. Uulitin natin, kwestiyon nitong hamon ang jurisdiction ng ICC. May kay ba ito na saklawan ang katauhan ni former President Rodrigo Roa Duterte? So, 32 pages yata ito kabibig. So, merong news dyan si Attorney Harry Roque. So, pakinggan natin si Attorney Harry Roque para mas lalo nating maintindihan kung bakit dinismiss ng pre-trial chamber, mga kabibig. So, mga kabibig ha, ano kaya ang bad news? Is this bad news or good news? Or Duterte Forest kung saan nagtipon-tipon na naman ng mga Pilipino. Pero nakatanggap po ako ng latest order ngayon galing sa Pre-Trial Chamber 1 at ito po ay isang desisyon, order ng Pre-Trial Chamber tungkol dun sa sinumpite ng mga abogado ni Tatay Digong para mag-inhibit yung dalawang huwes sa Pre-Trial Chamber 1 na nauna nang nagdesisyon na dapat ituloy ang preliminary investigation sa kaso ni Tatay Digong. No? Maalala ninyo na bago nagkaroon ng order ang korte na ino-authorize yung preliminary investigation, kinakailangan na mag-apply muna yung prosecutor sa pre-trial chamber. At matapos mag-apply ang prosecutor sa pre-trial chamber to conduct a preliminary examination, inimbita ang Pilipinas na magsumite ng kanyang mga comments. At ang Pilipinas nga ay tumutol, pero ang pagbase ng tutol nila ay yung complementarity principle na bukas ang mga hukuman natin. At halos wala namang sinabi tungkol dun sa jurisdiction. Yung jurisdiction na sinasabi natin, ito po yung nagsimula ang preliminary investigation matapos ang 2 taon, matapos tayo mag-deposit ng instrument of withdrawal. At sabi dun sa kaso ng Burundi, dapat kung magtutuloy ang preliminary investigation, ito'y dapat mangyari sa loob ng 1 taon lamang matapos na mag-deposit ng instrument of withdrawal. Now, nung Mayo 1, ika-50 araw ng pagkakaaresto ni Tatay Digong, sa wakas nga po ay nagsumite ang mga abogado ni Tatay Digong ng challenge dun sa jurisdiction ng hukuman base dun sa sinasabi natin na too late na yung preliminary investigation na hiningi nila dahil ito'y nasa 2nd taon na. At matapos sila magsampa nga ng jurisdictional challenge na parang motion to dismiss sa ating sistema ng batas, ay humingi rin sila ng inhibition dun sa issue ng jurisdiction dun sa 2 West na babae na
sumapi doon sa naunang desisyon na patuloyin ang preliminary investigation. Kasi nga po, since sila ay nagdesisyon na hindi dapat itigil ang preliminary investigation na dahil meron pang jurisdiction ng hukuman, natural ang magiging desisyon ng dalawang babaeng huwes na yan ay baka isustain na yung nauna nilang desisyon na walang jurisdiction ng korte. Binasura po ng korte yung motion ng mga abogado ni Tatay Digong na mag-inhibit yung dalawang huwes. Pero ang dahilan naman po, kasi ang hiningi nila, yung presidente, before the president, na dapat mag-inhibit yung dalawang huwes. Pero ang sabi ng korte, yung provision na in-invoke ng ating mga abogado ay para lamang kung ang West mismo ang magre-request ng voluntary inhibition, ang proseso, dapat yung West mismo ay pupunta sa presidente ng ICC. Pero ang ginawa ng mga abogado, gusto nilang inhibit yung mga judges, ibig sabihin, ibang provision ang dapat gamitin. No? Hindi yung provision na yung West mismo ang gusto mag-voluntary inhibition. No? Ibig sabihin, kapag ang judge mismo ay gusto mag-voluntary inhibition, kinakailangan magbigay alam siya at ipagbigay alam sa presidente at humingi ng go signal sa presidente ng hukuman, parang Chief Justice ng hukuman. So kailangan pala approval ng presidente ng ICC kung mag-inhibit yung dalawang babaeng judge. Pala. Pero ang nangyari, sabi ng hukuman, kaya nila dinismiss yan, hindi naman yung mga... Sorry, nahulog. Hindi naman yung mga West ang humihingi na i-inhibit ang kanilang mga sarili kung hindi yung partido. So ibang provision ang dapat gamitin ng ating mga abogado. Get the point. Anyway, yan po ang latest sa kaso ni Tatay Digong. Ulitin ko po, binasura ng korte yung motion ng abogado ng ating Tatay Digong na mag-inhibit yung dalawang judges dahil yung provision na ginamit nila ay provision kapag ang West mismo ang gusto mag-inhibit, mag-voluntary inhibit sa kanilang mga sarili, na hindi naman po yan ang kaso dahil ang ating mga abogado nagsasabi dapat sila mag-inhibit kasi nga minsan na silang nagdesisyon na mayroong jurisdiction ang korte miski ang preliminary investigation ay hiningi ng prosecutor sa pangalawang taon na matapos tayo mag-deposito ng instrument of withdrawal. Okay, sa po yan po ang ating updates from The Hague number 4. At abangan nyo po ang susunod pa nating updates from The Hague. Basta updates from The Hague po, ito yung mga development na nangyayari sa kaso ni Tatay Digong. Meron nga pala pang further update, no? Nagsumiti na ng second batch of disclosure of evidence and prosecution. Hindi ko pa po nakikita kung ano yung mga bagong ebidensyang dinisclose nila sa prosecution. Pero yung pag-disclose po ng ebidensya, gaya na aking nasabi dati, no, ito po yung kakaiba sa ICC. Sa ICC, hindi gaya sa Pilipinas na ang preliminary investigation ay kinokonduct bago maisampa ang kaso at lahat ng ebidensya ay dapat isumite sa piskal. At ngayon po, ayon sa rules natin sa Pilipinas, kapag hindi yan na-identify sa simula't simula pa lang, hindi na po pwedeng gamitin. Dito po sa ICC, ibang proseso. Ang proseso ay prosecution lamang ang magpapakita ng ebidensya sa hukuman at kung merong reasonable basis na mag-issue ng warrant of arrest, doon sila mag-issue ng warrant of arrest. Now, yung finding na merong probable cause, dyan pa lang po ipapasok yan sa confirmation of charges na mangyayari po sa Setyembre. Pero bago dumating ang Setyembre, duty bound po ang prosecution na i-disclose ang kanilang mga ebidensya. Sa akin nga po, sinasabi ko na dati na parang dehado ang akusado dyan kasi meanwhile, nakakulong na siya, hindi pa niya alam kung ano yung mga ebidensya laban sa kanya. No? Tanggapin natin o hindi. Ganun pala yun sa US, no? I-detain ka na kahit hindi mo pa alam kung ano ang mga kaso mo. Kung ano yung mga probable cause kung bakit ka na ang tawag dito, na ikukulong or bakit ka may kaso. Pero ang tanong iba, bakit nga yung si Butod nakalabas? Bakit nga ba si Butod nakauwi ng Pilipinas? 'Di ba? Sabi na sangkot siya sa isang krimen sa Beverly Hills. Ay, ewan natin kabibig. Iba't ibang estilo naman 'yan, 'di ba? Ang pagkakakulong, miski hindi ka pa convicted at hindi ka naman binibigyan ng provisional liberty ay isang pamamaraan din ng parusa. So, dehado yung akusado kasi napaparusahan na siya miski wala pa namang kahit anong ebidensya na na-disclose sa kanya. Pero yan po talaga nakasaad sa Rome Statute at yan po talaga ang sistema sa ibang bansa, hindi lang po sa Europa, kundi pati na rin sa Amerika, no? Kung saan isang grand jury naman o yung mga
ordinaryong mamamayan ay tatawagin ng prosecutor at tatanungin kung mayroong probable cause. At magugulat na lang akusado dahil matapos ang grand jury, magdidesisyon ng grand jury kung mayroong probable cause. No? Pero kulong ka muna bago malaman kung ano yung ebidensya laban sa iyo. No? Ganyan yung sistema ng mga kaputian na nakasanayan nila. No? Sa atin, hindi ganyan talaga. No? Pero wala tayong magagawa. Ganyan talaga yung nakasaad na procedure. Sa akin, ang sinabi ko na nga, advantage niyan, yung pangangalap ng ebidensya, obligasyon ng prosecution kasama mga pulis. Ibig sabihin, ang biktima lang. Ang kakalap ng ebidensya, gobyerno. Ang maganda naman sa atin, every step of the way, bago pa makarating sa hukuman, alam na kung ano ebidensya. Ang disadvantage ng sistema natin, kung walang pambayad ng abogado, yung complainant, di kawawa siya. No? Dahil mabuti sana kung ang pulis ang magsasampa ng kaso, pero maraming beses, pati yung pulis, palpaka-investigasyon, hindi tumatayo. No? Kaya maraming kaso ang hindi nasusustena ng fiscal man lang dahil mali yung ebidensya ginagamit mga pulis. No? So meron pala talagang mga plus and minuses, yung ganyan na tinatawag nating inquisitorial system na ginagamit ng ICC. So yan po yung dalawang updates natin. Binasura yung pag-inhibit dun sa dalawang huwes na nauna nang nagsabi na merong jurisdiction ng hukuman dahil nga po ang sinubitin natin ay parang motion dismiss on the basis of lack of jurisdiction at nagkaroon na po ng second batch of disclosure of evidence. Ang isang pula ko pa dyan, hanggang ngayon marami pong redacted. Bakit naman sinasabi na kung ano yung basihan ng pag-issue ng warrant of arrest at sinasabi na sa hukuman na merong probable cause, bakit may mga ebidensyang hindi pa rin pinagbibigay alam sa akusado? Diba? Parang hindi naman patas yun. Nakakulong ka na, tapos kinakailangan pang labanan na walang probable cause, and yet, hindi pa lahat ng ebidensya ay publicly disclosed, no, sa akusado mismo. Okay? So ito pong pang-apat nating report from The Hague. At huwag po kayo mag-alala, kapag mayroong mga developments pa sa kaso, i-report din po natin yan sa susunod na report from The Hague. Maraming salamat po. Ito po ang Spokes ng Bayan. Hanggang sa muli po. Bye! So yun kabibig, yun ang update, no, na-dismiss. Yung gusto sana pa-inhibit sa ng kampo ni Duterte yung dalawang judge. So hindi pinayagan kasi kailangan ng hindi pinayagan ng pre-trial chamber. So ano lang, manalangin na lang tayo mga kabibig na sana kasi nagsusumite na ng mga ebidensya. Sumite na ang ebidensya ng mga ito pa. Ito yung mga komento ng ating mga netizen, mga kabibig. Huwag pabayaan gabay party list ni Attorney Harry Roque. Yes po. Huwag boto natin gabay party list. Kitang-kita ang pagiging matalino ni Attorney Harry Roque, mga kabibig. Alam niya ang mga pinagsasabi niya at alam niya kung ano ang nangyari kay Tatay Digong. I think may rason kung bakit naiwan si Attorney Harry Roque aside from the asylum na kanyang gustong mangyari sa kanya sa Netherlands, siya yung lawyer na magbibigay sa atin ng explanation. Kasi mahirap naman every now and then may mga fake news regarding sa sitwasyon ni Pangulong Duterte. Thanks for the explanation, Attorney Harry Roque, naintindihan na namin. Diba? Binasura, hi, this is not a good sign. Di pa inilabas ang iba't ibang motion. Hayaan nyo, di pa end yan. Umpisa pa lang, magandang laban yan eh. Umpisa lang, ganun talaga ang bida. Nasa huli lagi ang panalo. Di ba pwedeng mag-motion for recon using the appropriate provision? Laban lang, Pangulong Duterte. Daming nakabangga na nag-comment, di naisip kung anong ginagawa ng amo nila ngayon sa Pinas. Diba? The best, Attorney Harry Roque, salamat sa pagbibigay ng impormasyon namin hinggil kay Tatay Digong. Go, Tatay Digong, ang tawag dito? Please take care of your health. Mga kabibig. And speaking of Tatay Digong, mga kabibig, nagsalita din si Hanelet Avincenia. Nakakaiyak yung ni Hanelet, mga kabibig. Watch natin ha. Yung speech ni Miss Hanelet tungkol kay Tatay Digong at ni Kitty Duterte. Ewan ko ba kung hindi ka iiyak sa speech ni Miss Hanelet. Let's watch ang lesson. Talaga, kasi ang papa mo, sabi niya, pag ikaw ang kausap niya, emotional daw siya. Ako naman, naawa ko sa tatay kasi siya lang mag-isa doon. So, ayaw ko siyang ma-stress, ayaw ko siyang malungkot doon.
Iyak ako na, pinakamalakas ko na iyak yun kasi ako lang sa isa kwarto. Nak, sorry talaga, nak. Intindihin mo na lang papa mo. Sorry talaga. Kakaiyak. Kasi gusto niya makausap ang papa niya. Deprived na nga siya 6 years di ba? Naging presidente ang papa niya. Iyak naman ako kasi tuwing kwento ko nito, may iyak ako Yung calls, ako tinawagan ni former president. Tinawagan ako ni PRD. Sabi ko, kumusta ka? Kinokontrol ko yung ko kasi ayaw niya yung may iyak alam niya ako iyakin. Sabi ko, kumusta ka? Usap-usap. Ay, si pala, ganito, lahat, kwento-kwento ko. Ay, si Kitty nag-text. Sabi niya, sinabihan ba naman ako ni Kitty na, Ma, may importante ka bang sabihin kay Dada? Kasi kung wala, ako na lang daw. Siya na lang daw. Ang sabi ng tatay niya sa akin, sabi niya na, sabihan mo na lang si Kitty, na kasi napagka siya ang kausap ko, emotional ako. Oy. Ganon, ayaw niya. So, ako, nasaktan ako kasi alam ko, masasaktan yung anak ko. So, inibak ko na naman topic, nangyari, masaya. Hindi ko kwento lang daw niya yung nangyari nung birthday party nila ni Mira. Ganon. Tapos, sabi na naman niya, explain mo na lang. Kasi ako, mag-isa lang ako dito. Pag siya ang kausap ko, emotional ako. Oy. So, ilang beses ko inulit. Sabi niya, ayaw. Ang ginawa ko, pagkatapos ng call namin, tinawagan ko yung anak ko. Umiyak na ako na. Sorry talaga. Kasi ang papa mo, sabi niya, pag ikaw ang kausap niya, emotional daw siya. Ako naman, naawa ko sa tatay kasi siya lang mag-isa doon. So, ayaw ko siyang ma-stress, ayaw ko siyang malungkot doon. Iyak ako na, pinakamalakas ko na iyak yun kasi ako lang sa isa kwarto. No. Nak, sorry talaga, nak. Intindihin mo na lang papa mo. Sorry talaga. Kasi gusto niya makausap ang papa niya. Deprived na nga siya 6 years di ba? Naging presidente ang papa niya. Tapos, sige akong iyak, kagulgul ako, pasensyahan mo na lang. Sabi ko, sige ka na lang sulat, ganun sabi ko sa kanya. Sige ako apologize sa kanya kasi alam ko nasasaktan siya na kung hindi siya kausapin. Tapos maya-maya sabi niya, Ma, sandali lang ma, may tawag ma. Naanuhan ako ng loob kasi yun na nga tumawag yung papa niya. So nag-usap sila. Yung yung klase ng tao na alam niyo ba, sa anak ko na lang, anong ginawa nila? Doble ang sakit sa tatay at sa anak. Kasi yung Kitty ko, may yan siya nagte-therapy yan siya. Ooh. Ang parang security blanket niya, papa niya. So, natutulog pa yan, 20 anyos, 21 anyos, natutulog yan sa tabi ng papa niya. Ang papa niya, magreklamo sa akin. Sabihan mo nga yung anak mo, kaya hindi man, magkaiba man sila na pagpasok ni Kitty, hindi pa inaantok ang tatay niya, nanonood pa ng TV, sabihan niya, Dada, matulog na tayo. Patayin na lang ng tatay niya yung TV, tapos, yung aircon ang aircon ng thermostat ng papa niya, 28. Ang kay Kitty, 16. Tapos, yung kulambo ng tatay niya, alisin niya. So, yung papa niya, reklamo sa akin. Kausapin mo nga yung anak mo. Sabihin mo dun sa kwarto niya matulog. Wala akong magawa para ako, wala lang ako. Pabingi-bingihan na lang ako. Kasi isa, gusto sa siya naman, gusto niya palipatin. Kasi naawa na din ako, di din makatulog. Tsaka nung nag-aaral siya sa Manila, sabihan niya ako pagka na naman siya, may moment siya, Ma, kailan papuntahin mo na si Dada dito? Wala man siya trabaho. Ganun lang sabi niya kasi gusto niya magbantay sa kanya. Bakit ano ba ginagawa ni Dada dyan? Wala man siyang trabaho. Yung tatay naman niya, naawa naman ako kasi ayaw na sumakay ng eroplano. Ano na ba? Siyempre, matanda na. So, hati ako ba? So, yan ang dalawang sakit ng dibdib ko.
kay former president tsaka sa anak ko. So yun, kabibig, nag-shares Miss Hanla Avincenia tungkol sa kanilang pinagdadaanan ng mag-ina at mag-amang Rodrigo Roa Duterte at Kitty Duterte. So ano ang iyong reaksyon hinggil dito mga kabibig? Ang malaking tanong, makakauwi pa ba si Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video. Huwag kalimutan, Duterte po mga kabibig. Sana manalo ang Duterte para kay Bibi Sara at para kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bye everyone. See you next time.